wala akong alam. Meron ba dyan? Meron pala. Joke lang. Dyan, Min, baka wala tayong tulog dyan, Min. Para mag-start tayo ng time.
Lungkot sakit tiniis niya dahil lamang sa atin. Puso'y mga namamangha sa pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y di humpay, puri sa manunubos ko. Ikatlo, dumamay ng may paglingap ang sugong anghel ng Diyos, upang kahit agagan niya agay basang siyang lungkot. Puso'y mga namamangha sa pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y di humpay, puri sa manunubos ko. Sa krus siya ay nabayubay, naghirap at nagdusa. Kamatayan ay sinuo dahil sa aking sala. Puso'y mga namamangha sa pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y di humpay, puri sa manunubos ko. At pag tayo'y nagkatipon sa langit at tahanan, taging kay Kristong pag-ibig na puso'y namamangha sa pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y di humpay, puri sa manunubos ko. Bago po tayo dumulog sa pangalawang awitin, tayo po muna manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mangilalang ng langit at lupa, Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, O Diyos. Muli kami po ay inyong pinahintulutan na dumalo sa bahay panambahan upang isang iglesia na lumapit sa iyong trono ng awa, ng trono ng iyong biyaya, O Diyos. Nang sa gayon, idalangin po namin ang bawat isa bilang iglesia, Panginoon, mailapit namin ang aming mga saloobin sa iyo, O Diyos, ang aming mga hiling, ang aming mga ninanais, Panginoon, na mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw, O Diyos. Maging ang mga kapatiran na mayroong sakit, O Diyos, ay makakapanalangin kami para sa kanila, Panginoon. Pinupulit, pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa kabutiang loob mo sa amin sa mga oras na ito. Maging sa mga pang-araw-araw, Panginoon, na aming mga ginagawa, kami po ay iniingatan. Ang dalangin nga po namin, O Diyos, ay linisin niyo po ang aming puso at isipan, buong pagkatao, Panginoon. Nang gayon sa paglapit namin sa iyong trono ay maging katanggap-tanggap ito sa iyong harapan, O Diyos. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala, Panginoon. Muli, basbasan niyo po ang mga gagawin namin sa gabing ito, Panginoon, ang aming mapag-aawitan, naway maging katanggap-tanggap ito, Panginoon, at maging kagalakan ito, makapagbigay kami ng kapurihan sa iyong banal na pangalan, O Diyos. Maging ang iyong mensahe, mga kapatiran namin na sumusubaybay, Panginoon, sa iyong papawid ng aming iglesia, sa kanilang mga tahanan, Panginoon, ay patuloy mo silang palakasin. Maging ang mga kapatiran na pauwi pa lamang, ay pag-ingatan niyo sila, O Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po tayo, ay kayo pala, at muli po tayong aawit, iniligtas ng pag-ibig, O Love Lifted Me. Awit. Buhay ko ay kay dilim, sa sala ay lugmok, at walang makasagip buhat sa paglubong. Ngunit dininig ng Diyos ang aking pag-ibig, at ako'y iniligtas ng pag-ibig. Pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkalukmok, itinatapos
Sa buhay ko aking ihahandog sa amang mapagmahal, sa akin ang umubos. Pupurihin ko siya ng may pagmamahal, paglilingkuran ng may katapatan. Pag-ibig niya ang nagligtas, sa pagkasalugmok itinaas. Pag-ibig niya ang nagligtas, sa aking pagkakalugmok itinaas. Taong makasalanan, manalig kay Jesus, hahanguin pa niya sa pagkakalugmok. Buhay mong binabagyo, papatayapain niya. Lapit na at kay Jesus pasakop ka. Pag-ibig niya ang nagligtas, sa aking pagkalugmok itinaas. Pag-ibig niya ang nagligtas, sa aking pagkakalugmok itinaas. Ngayon po ay tatawagin natin pastor para po sa mga ilang announcement. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang unang Wednesday night ngayong October na nag-resume po tayo muli ng ating prayer meeting. Magandang gabi po, ganoon din sa mga kapatid nating mga nasa kanya-kanyang mga tahanan. So, ang mangyayari po, we will proceed with the message this evening, and then after that, saka po tayo magkakaroon ng sama-sama panalangin. Pero bago po yan, ang mga announcement po natin sa darating po na linggo ay ganun pa rin po ang ating service, no? Magsisimula ng alas 9, tapos alas 10:30 at alas 3 ng hapon. Please come, no? At may mga expected akong bisita, Lord willing, this coming Sunday. At alam ko yung iba rin nating mga kapatid ay nagdadala rin ng mga bisita. May mga nagpauna na ng sabi na plano nilang pumunta this coming Sunday dito sa church. So, umaasa rin ako na sana yung kung bisita nga nakakapunta, no? Sana yung mga kapatid natin na available na at makakapunta, makasimba na po kayo. Okay? So, panalangin din natin mamaya, magbabanggit ako, may mga kapatiran tayo nagpaabot sa akin na may karamdaman this week. So, we will pray for them. At ganoon din, yung mga prayer request na meron tayo ngayong gabi, no, na nasa kanya-kanyang kamay ninyo, ay idadalangin natin yan mamaya po pagkatapos ng ating pangangaral ng salita ng Diyos. So, dadako na po tayo, no, sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. Pero bago yan, anyayahan ko muna kayong bumasa. Brother Erwin, baka pwede mong ilagay muna sa ating yung passage na ating babasahin, and then we will proceed with the message tonight. Siguro magsimula tayo sa verse 10. Bagamat ang punteriya ng aking mensahe sa gabing ito ay yung verse 18 to 19, at ang title ng aking mensahe pinamagatang tayo'y mandirigma ng panalangin, no? Prayer warrior mandirigma ng panalangin. Pero magsimula muna tayo sa verse 10. Bagamat nabanggit ko nga po sa inyo, basahin natin to ng salitan, tumayo po tayong lahat. And then we will proceed on the message. Erwin, pumunta tayo roon sa Ephesians 6:10 hanggang 19 siguro, no? Mamaya na yung outline natin. Punta muna tayo sa text. Yan.
Okay, kung may kanya-kanya kayong Bible, yan tayo na. Babasahin ko muna tapos salitan po tayo, no? Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Verse 11. Verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan ng di nakikita na naghahari sa sanlibutan, sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan, nasuot ang baluti ng katwiran. Kasama ng lahat ng mga ito, taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masma. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo, at sa bagay na ito ay maging handa ang may buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Verse 19, sabay-sabay tayo. Idalangin din ninyo ako upang ako ay pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Manalangin po tayo mga kapatid. Mga minamahal naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga anak mo, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, hindi lamang sa lugar nito, maging sa mga kapatid namin kasama namin sa gabing ito, sa aming prayer meeting, sa kanilang mga tahanan. Salamat Ama sa pribileyo na meron kami ngayon na makapagtipon at sama-sama rin makapanalangin at makapag-aral ng iyong salita. Buksan mo ang pintuan ng pangunawa, lalo-lalo na sa paksang meron kami ngayong gabi patungkol sa panalangin. Higit sa lahat, mawalhati ang nag-iisang tagapagligtas at manunubos namin. Walang iba kundi si Jesucristo. Lahat pong ito'y dalangin namin sa iyo, Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat. Okay. Ang title po ng aking message ay pinamagatan, Tayo ay mandirigma ng panalangin. No? At nasa Efeso 16 to 6, 18 to 19 yan. Ang concentration po kasi dito na mapapansin natin ay may kinalaman sa utos ni Apostol Pablo na manalangin. At makikita natin, ito po yung nasa context nung si Apostol Pablo ay nagturo ng isang mandirigma. No? Dapat nating malaman, palagi ang nasasabi ng mga komentaryo sa Biblia, na ang Kristiyano ay hindi po nasa playground, kundi nasa battleground. Kaya tayo ay isang mandirigma at bilang kawal ng Panginoon, sakop nito yung buhay pananalangin natin. Pero nais ko po munang makita ninyo, doon sa unang point na nais kong makita ninyo, ang mandirigma ng panalangin ay isang mananampalatayang Kristiyano. Actually, sa verse 10, no, sa salin ng Biblia na ang salita ng Diyos, ganitong pagkakasabi, sa katapusan mga kapatid, magpakatibay kayo sa Panginoon at sa kanyang makapangyarihang lakas. So ang emphasis po dito mga kapatid sa pananampalataya, no? Ikaw, ako na nakakilala kay Jesucristo bilang tagapagligtas, maging sinusulatan ni Apostol Pablo. Sa talatang 23, ganyan din ang pagbanggit niya rito, no? Mga kapatid, ibig sabihin, kinikilala po ni Apostol Pablo na itong mga taong ito ay katulad rin ng kanyang pananampalataya. Sumainyo ang kapayapaan at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at Panginoong Jesucristo. So dito nais kong makita nyo, ang mandirigma ng panalangin ay isang Kristiyano, no? Isang mananampalataya. At alam natin bilang Kristiyano, ang pakikipagdigma po natin ay hindi sa laman at dugo, kagaya ng sinabi kanina, kundi espiritual na pakikipagdigmaan. At ang larangan po niyan ay sa gawain ng pananalangin, sapagkat
spiritual na gawain po ito. No? Pangalawa, nais kong makita ninyo, ang mandirigma ng panalangin, sa second point, nananalangin lagi. Okay? Nananalangin lagi. Sa lahat ng inyong pananalangin at pagdaing, ay manalangin kayo lagi. Doon sa salin ng Biblia na ang Biblia, ang nakalagay doon, manalangin kayo sa lahat ng panahon. Okay? So, ang diin po rito sa mga mandirigma ng panalangin, yung meron po tayong consistent prayer life. Okay? Maalaga po yan sa atin, no? Consistent prayer life. Hindi yung kung kailan mo lang maalala ang Panginoon, doon ka magpe-pray. Hindi, kundi a disciplined prayer life, talagang tutulungan ka rin naman ng Diyos para sa lahat ng pagkakataon, talagang naandun ka kagad, nasa tinatawag nating posisyon ng iyong puso na laging mananalangin. Sa unang Tesalonica 5:17, meron ditong sinabi si Apostol Pablo, no? Manalangin kayong walang patid. Yung ibang kapatiran, no? Sabi nila, paano ito maisasagawa na walang patid? Ibig sabihin, wala nang tulugan, 24 hours kang mananalangin. Sabay, mamamatay ka naman nun. Hindi po yun ang ibig sabihin niya, no? Ang sinasabi po rito ni Apostol Pablo na ang isang Kristiyano ay laging nasa pag-uugali at attitude, laging may kahandaan para manalangin, no? Manalangin walang patid, no? Kumbaga, consistent siya sa kanyang buhay, may habit siya na lagi siyang nananalangin. Every time there is an opportunity to pray, actually, magsami ka lang ng amen eh. Yung praise the Lord, it is a form of prayer na pwede nating sabihin sa Panginoon Diyos. Lucas 18:1, nagsabi si Jesus ng isang talinhaga sa kanila upang ipabatid sa kanila, maging ating Panginoong Kristo, na kinakailangan manalangin lagi at huwag manghina. So, maging ang ating Panginoong Kristo, nagtuturo sa atin na bilang mga mananampalataya, lalo-lalo na yung mga magdirigma ng panalangin, talagang nananalangin lagi. Sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 12:12, sabi roon, magalak sa pag-asa, sa inyong paghihirap maging matiisin. Sa inyong pananalangin, magpatuloy kayong matatag. Nakuha niyo praise, no? Magpatuloy kayong matatag. Colossus 4:2, magpatuloy kayong may kasigasigan sa pananalangin. Magbantay kayong may pasasalamat. So makikita natin na ang katangian pala ng mandirigma ng panalangin ay hindi lamang Kristiyano siya o mananampalatayang Kristiyano, kundi nais kong makita nyo, nananalangin siya lagi. Ikatlong bagay na nais kong makita ninyo, nananalangin sa tulong at gabay ng Espiritu. Tandaan nyo, no? The Holy Spirit is part of our prayer life. Bagamat tayo nananalangin sa Ama, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, sa gabay ng Espiritu ng Diyos. Okay? Efeso 6:18, sa lahat ng inyong pananalangin at pagdaing, manalangin kayo lagi sa pamamagitan ng Espiritu. Anong ibig sabihin nito? Well, makikita rin natin sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 8:26-27. Napakaganda rito, no? Sa gayong paraan, ang Espiritu rin ay kasamang tumutulong sa ating mga kahinaan. Anong isa sa kahinaan natin? Sapagkat hindi natin alam kung ano ang kinakailangan nating ipanalangin. Subalit ang Espiritu mismo ang siyang namamagitan para sa atin na may pagdaing na hindi kayang ipahayag ng salita. Siya na sumusuri sa mga puso ang siyang nakakaalam ng kaisipan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay namamagitan para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. So dito, makikita natin yung ministry of the Holy Spirit in our life as Christian na tinutulungan niya tayo sa ating buhay pananalangin. Sabi nga rito, no, may kakulangan tayo sa karunungan kung ano dapat yung ipapanalangin natin. Maganda siguro masabi natin that there is what we call a spirit-led prayer. Yan, no? Spirit-led prayer. Nananalangin ka, bunsod ng gabay ng Espiritu ng Diyos sa iyo. Ito yung gustong ipakita ni Apostol Pablo dyan eh. Na kung saan there is what we call a spirit-led giving, meron din spirit-led prayer bilang isang mananampalataya. At as a believer who are always filled with the Holy Spirit, ma-experience natin yan sa ating buhay. Kaya nga, no? May mga bagay na talagang merong gustong sabihin yung puso natin, hindi masambit natin sa ating pananalita. It is the Holy Spirit who helps us in those kind of prayer. So, dito makikita natin yung ministry ng banal na Espiritu sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Nakita natin kanina, yung katotohanan ng ang mandirigma ng panalangin ay isang mananampalatayang Kristiyano.
Yung mandirigma ng panalangin ay nananalangin lagi. Yung mandirigma ng panalangin ay makikita nating nananalangin sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Judas 20, sabi rito. Si Judas po, hindi po si Judas Iscariote to ha. Judas, the brother of the Lord Jesus Christ. Jude 20, ngunit kayo, mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa napakabanal na pananampalataya, manalangin kayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Okay? You can experience that in your life. No? As you pray to God, ask God for wisdom what to pray. Well, hindi naman lahat kasi ng bagay na pinapanalangin natin sa Bible. Okay? Yung gagawa ka ng desisyon sa trabaho mo sa kapanahon ng ito, kung aalis ka sa trabaho mo, o mag-a-abroad ka, o bibili kayo ng bahay, o anong ministry yung papasukin mo, no? You pray to God. Hindi naman nakasulat sa Biblia yun no? Kung saan o sino yung mapapangasawa mo, you pray to God and the Holy Spirit will impress to you in your heart, no? Ililid ka niya, no? Kung ano yung dapat mong ipanalangin at minsan maging, no? Yung tinatawag nating eksaktong kasaagutan, talagang makikita mo yung paggabay ng Holy Spirit sa buhay mo. Now, tuloy po tayo. Ika-4 na bagay, ang mandirigma ng panalangin, nananalangin ng lahat ng uri ng panalangin at paghiling. No? Efeso 6:18 hanggang 19. Sabi rito, sa lahat ninyong pananalangin at pagdaing ay manalangin kayo lagi. Titignan din natin ito sa ibang salin pa para ma-appreciate natin. Kasi yung ibang komentarista, binibigyan ng emphasis dito. Tinignan ko rin kasi ito sa Greek. No? 2 beses ginamit yung pananalangin dito. No? Lahat ng pananalangin at panalangin. No? So nagpapakita, may binabanggit dito na iba-ibang uri ng panalangin na kinakailangan ipanalangin o ma-experience ng isang mandirigma ng pananalangin o ng panalangin. Sabi rito, Ephesians 6:18, ang dating ng Biblia, sabi rito, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. Sa Ephesians 6:18 sa King James, sabi rito, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints, or for all saints. So, dito binibigyan ng emphasis yung mandirigma ng panalangin, hindi lamang panalangin ng paghiling ang alam niya. Kasi sa Biblia maraming uri ng panalangin Hindi po natin isasama rito yung sa lumang tipan, no? Kasi sa lumang tipan may tinatawag na imprecatory prayer, no? Yung pinapanalangin mo yung kaaway mo, mamamatay na. Okay? May theology doon, may doctrine doon sa lumang tipan kung bakit gano'n na lang manalangin si David, Panginoon, puksain mo itong mga taong ito at patayin mo silang lahat. Diba? Yung panalangin ng mga Hudyo sa lumang tipan patungkol sa mga kaaway, hindi lang kaaway nila, kung hindi kaaway actually ng Diyos yun. Kaya tinatawag lang nila yung hatol ng Diyos na ibagsak niya dun sa kanyang mga kaaway. Now, pagdating sa bagong tipan, may mga panalangin. Next slide, Brad. May mga binanggit dito na iba-ibang uri ng panalangin. Okay? Paghiling, pamamagitan, papuri, pasasalamat, paghingi ng tawad, at pagpapatawad. Titignan natin isa-isa yan para ma-appreciate natin. Unang-una yung paghiling. No? Sa Pilipos 4:6, may makikita tayong ganito. Huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at panalangin may paghiling. No? Yan yung tinatawag nating supplication. Dito makikita natin yung paanyaya. No? Kung ano man yung pangangailangan mo, abay hilingin mo sa Panginoong Diyos. Pero nais kong makita ninyo, no? Kapag nananalangin yung mga mananampalataya sa bagong tipan, na makikita kasi natin binibigyan pansin dito, yung panalangin pang-espiritual no? Malaking emphasis, almost 90% yata yung panalangin pang-espiritual, lalo na sa bagong tipan, napakalit lamang yung porsyento na may kinalaman sa panalangin pang-pisikal. Itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na dapat natin ipanalangin yung pangangailangan natin sa araw-araw. At marami yan. Hindi lamang espiritual na aspeto, kundi physical na aspeto rin ipinapanalangin natin. Sana hindi mapuno yung prayer life natin ng puro pangangailangan natin sa physical, no? Bagkus higit sa lahat, pangangailangan natin sa espiritual maging sa ating iglesia, no? Na dapat nating ipanalangin. Lalo-lalo na tayo bilang mga mandirigma ng panalangin, alam natin ang kaaway natin ay gumagawa ng paraan upang yung mga kahilingan natin hindi maging Christ glorifying request Kumbaga, some of our prayer request is more of selfishness, no?
out of our needs na makasarili, hindi talaga yung desire ng Panginoon na ibigay sa atin. Sana kung manahihingi rin lang tayo sa Panginoong Diyos, yung hingin natin, yung bagay na gusto niya rin na tayo magkaroon. Diba? Yung bagay na gusto rin ng Diyos na mapasa atin, kung ito'y kalooban niya. So, paghiling, isa lamang ito sa mga halimbawa na makikita natin na talata sa Biblia patungkol sa paghiling. Pangalawa ay pamamagitan. Pumunta po tayo, no? Isang uri ng pananalangin, makikita natin, intercessory prayer. Common yan. Hindi lamang sa lumang tipan, maging sa bagong tipan. Pero ito ay isang ehemplo. Nais kong makita nyo sa Colossians 4:12, na kung saan si Epaphras, no, binabati rin kayo ni Epaphras na isa sa inyo, member po ng church at Colossae. Actually, sinasabi nila, mukhang itong si Epaphras ang pastor dun sa church at Colossae. Kasi yung church at Colossae, hindi naman ito sinimula ni Apostol Pablo. Itong church at Colossae, mga kapatid, nakakulong si Apostol Pablo ito nung mabalitaan niya na may gawain doon sa Colosas. At ibinalita ito sa kanya ni Epaphras. At yung problema na nangyayari sa Colosas, kaya si Apostol Pablo sumulat ng sulat sa Colosas upang encourage sila, in the same time, sagutin yung mga maling doktrina na kumakalat doon sa loob ng iglesia sa lugar ng Colossae. At ganoon din, binigyan emphasis ni Apostol Pablo rito yung manggagawa sa Colossae na sa Epaphras, na isa sa inyo, siya ay alipin ni Kristo na laging nananalangin ng taimtim para sa inyo upang kayo maging ganap at lubos sa lahat ng kalooban ng Diyos. So nakita natin yung pananalangin pamamagitan. And then makikita rin natin dito yung papuri. Okay? Isang halimbawa ng panalangin, nakita natin kanina yung paghiling, pamamagitan, papuri. 2 Corinthians 1:3, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang Ama ng kahabagan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Now, we can say many things to God, no, when we praise Him. He is a sovereign. You study the attributes of God, you can say many things about who God is. And not only who God is, but what does God done for you in your life, no? At maging sa mundong ito. Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo at maging sa buhay nating lahat bilang mga Kristiyano. Marami tayong masasabi. Kaya hindi tayo mauubusan ng papuri sa Kanya. Ganun din, sinabi rito sa isang talata sa unang Pedro 1:3, sabi rito, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat sa Kanyang dakilang kahabagan, ipinanganak niya tayo muli patungo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay muli ni Jesucristo mula sa mga patay. Isipin niyo yan. Dito binigyan naman ng diin dito yung gawa ng Diyos. Kung paano niya tayo kinahabagan at ipinanganak tayo, no? We become born again. Doon sa tinatawag nating pag-asa, nangyari po yan nung si Jesucristo ay nabuhay na muli mula sa mga patay. So makikita po natin, ito po ay panalangin ng papuri sa Diyos. And then, nais kong makita nyo pasasalamat. Okay? Nakita natin yung panalangin ng paghiling, panalangin ng papuri, okay? Panalangin ng pamamagitan. Isa ring uri ng panalangin na dapat ipanalangin ng mandarigma ng panalangin ay yung pasasalamat. Well, sa Biblia, hindi rin tayo mauubusan ng ipagpapasalamat sa Diyos. Ewan ko kung ikaw nauubusan ka ng ipagpapasalamat sa Diyos kasi araw-araw nga, kung kumakain ka 3 beses ang araw, no? Pwede mong ipagpasalamat sa Panginoong Diyos yun eh. Kung sa umaga, pagkagising mo pa lang, Panginoon, salamat at humihinga pa ako ngayon. Hindi ako nabagsakan ng hollow blocks kagabi kung lumindol man. No? So, ang dami mong ipagkakapuri sa Diyos. Ganun din sa gabi, sa pagtulog. Minsan nga, lagi kong ini-encourage yung aking kapamilya na, bago kayo matulog, manalangin kayo na sana ibigyan kayo ng magandang panaginip ng Panginoong Diyos. No? Kasi ultimo lahat ng area sa buhay mo, pwede mo ipanalangin, pati panaginip mo eh. Pwede mo ipanalangin, Panginoon, bigyan mo nga ako ng power nap, yung talagang pag natulog ako, parang ako nasa Disneyland, no? Talagang ang lalim. Para kang sumisid sa kalaliman ng dagat sa panaginip. So, unang Korinto 15:57, may kinalaman sa ating pagtatagumpay. Ngunit salamat sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. 2 Korinto 9:15, ang pasasalamat ay sa Diyos dahil sa Kanyang hindi may paliwanag na kaloob. Efeso 5:20, sa lahat ng mga bagay magpasalamat kayo lagi sa Diyos at Ama sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Unang Tesalonica 5:18, ito maganda. Magpasalamat kayo patungkol sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo.
Tanong ko, mauubusan ba tayo ng pagpapasalamat sa Diyos? Hindi. Ang dami nating masasabing papuri sa Diyos, ang dami rin nating masasabing pasasalamat sa Diyos. So ang mandirigma ng panalangin, alam niya ito lahat eh. No? Alam niya yung panalangin ng paghiling, supplication, yung panalangin ng pamamagitan, intercessory prayer, yung panalangin ng papuri, praise, yung panalangin ng pasasalamat, thanksgiving. Alam niyo ba may tinatawag din tayo ng panalangin ng paghingi ng tawad at pagpapatawad. Okay? So makikita natin yan sa Mateo, ang ating Panginoong Kristo nagturo nito eh. Actually, hindi to prayer ng ating Panginoong Kristo, no? Turo ito ni Kristo para sa atin. Kasi si Kristo hindi kinakailangan humingi ng tawad. Bakit? Wala naman siyang kasalanan eh. Bagamat sabi niya rito, no, patawarin mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Okay? Ito'y turo niya. No? It is a pattern. But it is not His personal prayer. Why? Because our Lord is sinless. Hindi niya kinakailangan humingi ng tawad sa Panginoong Diyos Ama dahil siya'y walang kasalanan. Ganun din, makikita natin sa Lucas 11:4. Patawarin mo kami sa mga pagkakasala namin. Ito'y sapagkat kami rin ay nagpapatawad sa bawat isang may utang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, subalit iligtas mo kami mula sa masama. So, makikita natin yung paghingi ng tawad at pagpapatawad natin sa ating kapwa. At sa unang 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kalikuan. Paghingi ng tawad sa Diyos. So mga kaibigan, 4 na bagay muna ang nais kong makita ninyo sa gabing ito, no? Sapagkat 7 points itong topic natin. So sa gabing ito, binigyan muna natin ng pansin, no? Ang mandirigma ng panalangin. Unang-una, ang mandirigma ng panalangin, isang mananampalatayang Kristiyano. Okay? Nakita natin yan na siya isang anak ng Diyos, siya isang Kristiyano, siya isang taong nakaranas ng pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng Jesucristo nung nanalig siya kay Jesus bilang tagapagligtas. Nanalig siya sa Ebanghelyo na si Jesus ay namatay, inilibing at nabuhay na muli. Pangalawa, yung mandirigmang Kristiyano nananalangin lagi. Meron siyang consistent prayer life. Mahalaga po yan. No? Kasi tandaan nyo, yung context na kung saan natin kinuha yung ating text, context ng pakikipagdigma yun eh. Itinuro nga ni Apostol Pablo dun yung baluti natin sa ating katawan eh. Yung mga kasangkapan natin, doon sa tinatawag nating pakikipagdigma. Kumbaga, pag naka-full butter gear ka na, yung digmaan na sinasabi, verse 17, no? Ang sabi nga ro sa verse 17 ng Ephesians 6, no? And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Yun yung huling-huli. Offensive, which is the word of God. Pagtungtong ng 18, praying always with all prayer and supplication. So, kumbaga, naka-full butter gear ka na, nakasuot ka na, hindi ano yung susunod na action doon? Lusob ka na sa digmaan. At yung digmaan na sinasabi doon, yung pananalangin. So, pangatlo, nakita natin, doon sa ating pag-aaral ng pananalangin, yung third point ay pananalangin sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. At yung ika-4 na punto ay yung nananalangin ng lahat ng uri ng panalangin at paghiling. At nakita natin yan. Sa Biblia, as you study the Bible, may iba-ibang uri ng panalangin. Paghiling, pamamagitan, okay? Paghingi ng tawad, pasasalamat at papuri sa Panginoong Diyos. So mga minamahal, bilang isang mandirigma ng panalangin, naniniwala po ako napakahalaga sa buhay natin na tayo aware sa mga katotohanan ito bilang Kristiyano at bilang anak ng Diyos. Upang sa gayon, habang narito pa tayo sa lupa at hindi pa tayo kinukuha ng Diyos, isa sa napakahalagang bagay na gawain ng isang mananampalataya ay ang manalangin. So sa gabi pong ito, dadako na po tayo dyan. No? Mananalangin muna tayo ng pagtatapos and then babanggitin ko po yung mga dapat nating ipanalangin na mga kapatid na maaring na-text sa atin, na inire-request sa atin, maging yung mga nasa prayer list natin. No? So let us pray. Ama naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat sa pribileyo na kami ay nakapagsama-sama para makapakinig ng iyong salita. At sa gabing ito, Panginoon, magsasama-sama na naman kami upang ipanalangin ang mga kapatiran at ang kanilang mga kahilingan. Maging yung mga kapatid namin na nasa kanilang mga tahanan, naway makibahagi sa mahalagang gawaing ito ng pananalangin. At umaasa ako, Panginoon, na sa hinaharap
madagdagan pa at dumating ang bilang ng mga kapatid na makakasama namin dito sa aming pagtitipon sa kapilya every Wednesday night. Salamat sa oras na ito, O Diyos, na ibinigay mo sa amin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, no, may mga panalangin tayo na dapat ipanalangin. Yung iba nakasulat na rito sa ating prayer request. Okay? Pwede niyong maging gabayan. Bukod pa sa nag-request at si Sister Agnes na ipanalangin natin si Sam, no? Mukhang may lagnat. At saka si Rutlin, okay? Si Sister Rutlin at saka si Sam, panalangin natin. At minsan nakakahawa kasi ang lagnat, no? Na sana hindi mahawa sila Sister Agnes at ganoon din yung mga bata, no? At panalangin din natin si Rachel na nag-request si Brother Chano dahil may mga ano ba Chano yung sabi mo? May lagnat din, may parang lagnat din. So ipanalangin natin na naway baka inom sila ng gamot, yung bisa nito umepekto sa kanilang katawan at magkaroon din sila ng pag-iingat. Dahil ngayon magkasipon, magkalagnat, magkaubo ka madali kang sabihan na para bang may COVID ka kagad no? Ayaw natin ng ganoon. Pero iba pa rin yung nag-iingat, no? So ipanalangin yan, no? At alam ko itong mga taong ito, they are responsible in taking what you call this medicine para higit na lumakas ang kanilang mga katawan. Okay, may karagdagan pa bang panalangin bukod sa listahan na meron tayo na dapat nating ipanalangin? Panalangin natin ating mga senior citizen. Of course, no, yung mga kapatiran natin may mga tinatawag nating dala-dala na karamdaman na sa katawan. Continue to pray for Brother Alex Gislani and also for Kuya Noy, pray for him, and even some of our senior citizen, laging sinasabihan na silang susceptible sa disease or sa karamdaman, ipanalangin natin sila, bigyan silang ng kalakasan ng Diyos. No, si Sister Jean, sa kanyang pangangatawan, sa kalakasan, sa pangangatawan, panalangin natin sila. At bukod pa rito, sama natin ipanalangin yung mga officers ng church, of course, yung mga Sunday school teachers natin na wala tayong Sunday school lately, no? Walang children's department, walang young people. Panalangin natin sila. Ganon din yung mga pag-aaral nila. In the long run, makakapiling natin sila rito. I hope makasama na nga rin natin sila sa inaharap. Yung faithfulness ang ating mga miyembro sa kanilang pagsamba, ang kanilang spiritual growth. Huwag po mawala yung ating burden para sa mga kaluluwa na kinakailangan makapakinig ng Ebanghelyo. Well, patuloy tayo magkaroon ng puso na mapagbigay. Ganoon din, magkaroon tayo ng karunungan sa lahat ng mahalagang desisyon natin na gagawin. At magkaroon tayo ng puso na mapaglingkod at mahalagang patotoo sa harap ng mga tao. Panalangin natin yung Sunday services natin alas 9, alas 10:30 at alas 3 ng hapon. Of course, there are visitors who are coming to our church. Pag-pray natin makabalik sila. Okay? Bagamat gusto natin silang bisitahin, kaya lang malayo sila sa atin, pero they have paid us a visit and one day we will pay them a visit also. Of course, our local and foreign missionaries and also our property needs. Pag-pray natin ang ating mga government officials, ang peace, stability, and openness ng ating country sa gospel. At saka lagi natin isinasama, ipanalangin natin ang bayang Israel. No? The chosen people of God. May programa ang Diyos sa kanila sa hinaharap, kaya bahagi tayo niyan bilang iglesia na ipanalangin natin sila. Okay? So, with that, may mga karagdagan pa ba kayong panalangin? Yung mga ikakasal, ipanalangin natin this coming December. Si Brother Sam, si Brother Bok, at si Erwin next year yata. Next year ka ba? Ngumingiti lang no? So, yung iba nating mga kapatid na nawala ng trabaho because of pandemic, pag-pray din po natin na naway makasumpong sila. Okay? O kaya makabalik sila sa work nila. Kasi yung iba, nawala ng trabaho pero hindi naman sila tinatanggal. Kumbaga suspend lang. Pero i-resume uli once na maging operational uli yung ating bansa. No? Panalangin din natin. Lalo na yung mga kapatiran natin nagpunta ng probinsya at hirap na makabalik dito sa Metro Manila, ipag-pray natin sila. Dahil of course, burden din
burden din yun sa kanila, no, habang nasa province sila. Okay, with that, magsasama-sama na tayo manalangin, magbigay tayo ng allotted time to pray, and then after that, magtatapos po ako po yung huling mananalangin, babalik po ako rito, huli akong mananalangin, and then we are all dismissed. Okay, yun po ang setup natin para at least na nakapangunan ng nakapakinig yung mga kapatid natin sa kanilang mga tahanan, and I hope damayan nyo po kami sa ating mga panalangin sa gabi ito. Sige po, manalangin na po tayo.
Kaya may karamdaman si Brother Sam, si Sister Ruth, si Sister Rachel. And we are praying, O God, na your healing hand will be upon them. Ganun din, Panginoon, tulungan mo yung mga kapatid namin na may mga pre-existing condition sa health nila. Isa na si Kuya Noy at saka si Brother Alex. And your grace and mercy, Lord, be upon them, lalo-lalo na sa pangangatawan nila. Ganun din, yung mga kapatiran namin na sa mga oras nito, maaaring kulang sa kalakasan ng katawan. Higit sa lahat, Lord, lagi namin dinadalangin na lahat kami ay palakasin mo sa aming spiritual na pangangatawan. Palaguin mo kami at patatagin. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na sa aming pag-iwahiwalay sa gabing ito, taglay namin ang kasiyahan, dulot ng isang pagsamba, taimtim na panalangin, at isang masayang pagtitipon. At tumaasa kami, O Diyos, na sa mga darating na Wednesday night, madadagdagan ang bilang ng mga kapatid na pumupunta kada Wednesday night. Lahat po ito'y dalangin namin sa iyo, O Diyos, sa matamis na pangalan ng iyong anak, na si Jesus, na siya naming manunubos sa tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, at sa gabi pong ito, dismiss na po tayo. At maraming salamat at nagkasama-sama tayo ngayong gabi. Okay? Salamat po. Mel, mukhang si Perry susunod daw natin.